Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga kwento, mga karanasan at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa servanthood ni Jesus, ang kanyang mga qualities of Jesus. So bago ko talakayin ang servant leadership ni Jesus, maganda ring maibahagi ko ano yung kanyang katangian, mga qualities niya pagiging leader as servant. Unang-una, napakahalaga kay Jesus yung pakikinig, listening and responding to others. Diyan nagmumula ang kanyang misyon. Nakikinig siya kung ano ang kalagayan ng mga tao, kung saan magsisimula at papaano sisimulan. Kaya kung mapapansin natin sa mga ebanghelyo niya, sa mga pagbasa, unti-unting kinakausap ni Jesus ang mga tao. Hindi lang magic na pinababayaan. Nakikinig and then nagkakaroon ng response sa anuman ang hinihingi nito. Ikalawa, ang para kay Jesus, napakahalaga nung the reign of God, ang paghahari ng Diyos. Ito yung vision na gusto niyang gawin sa kanyang public ministry. Ang creating a vision, merong vision kaagad. Halimbawa nga, kung pupunta ka sa isang lugar, merong linaw na direksyon. Ikatatlo, being authentic and compassionate. Totoo at hindi paligoy-ligoy ang mga qualities ni Jesus. Kung sinabi niyang oo, oo yun. Kung sinabi niyang hindi, hindi. Pero kung titingnan natin ang kanyang buhay ay puno ng compassionate. Is a compassionate God. At hindi ko na lahat ito ipapaliwanag kasi may kanya-kanyang pagpapaliwanag ito at ito ay isang kurso para ipaliwanag ang lahat na ito. So pahapyaw na pagbabahagi lang ito. So ang kasunod nito ay yung pagpapatawad, no? Ang kanyang misyon ng forgiving others. Kung ano man ang ating naging desisyon sa buhay, naiintindi ni Jesus yun. At handa siyang magpatawad. Kaya hindi siya Diyos ng paghihiganti, kundi Diyos siya ng pagpapatawad. Ang isa pang mga qualities niya na nakatawag pansin sa akin dito ay being straightforward and generative. Hindi siya direkta siya sa gusto niyang gawin. So kung malinaw na ito ay para sa paghahari ng Diyos dito sa lupa, yun yung kanyang misyon. Napaka straightforward. At kung mapapansin natin sa kanyang pakikihalubilo sa mga tao, hindi siya namimili. Hindi niya na-alienate ang mga tao at minamarginalized. So, he is being inclusive, especially dun sa mga binabaliwala ng lipunan, mga may karamdaman, mga mahihirap,
at mga inaapi. So siya, ang gusto talaga niya ay pakinggan itong mga taong ito. Hindi namimili kung ikaw ba ay lalaki, babae, kasi nung panahon na yon napakalakas ng ang pinaniniwalaan ay puro mga lalaki, no? Ang kala nila ay mga lalaki lang ang magsisave sa sanlibutan, pero yun ang magiging papel ni Jesus, na hindi siya namimili kung sino man ito. At panghuli, marami ito, ngunit ito lang yung pinakabuod. He is a person who is very integrity, being a person with integrity. May isang salita, may pagpapahalaga, at merong pagmamalasakit, no? Ang integridad niya ay buo, hindi yung kumikiling o walang pagpapahalaga, kundi ang integridad niya ay buo, no? Sabi ko nga, ang integridad niya ay katarungan, kapayapaan at pag-ibig. Kaya ito yung mahahalagang qualities ni Jesus na mapapansin natin sa kanya, sa kanyang servant leadership. Hindi yung leader na nasa taas lang, kundi a very compassionate leader na ang pinaglilingkuran ay mga aba, mga nasa laylayan ng lipunan. So ito po muna ang aking ibabahagi, at gusto ko lang patikim kung ano yung mga qualities ni Jesus at sa kanyang pagiging servanthood. So may kanya-kanyang paliwanag ito. Baka pag nakaroon ako ng time ay ibabahagi ko muli itong bawat qualities niya, dahil hindi kakayanin sa isang session lang, sa isang episode ay ibahagi lahat. So pinahapyawan ko munang lahat ito upang makita natin na ito pala yung napakahalagang qualities ni Jesus, at sana bilang leader ay meron din ako. So sa susunod, ano naman yung pagiging leader natin ng simbahan o ng pamilya o ng pamayanan upang dito nakabatay ang ating misyon. So ito po muna ang aking ibabahagi. Si Kuya Nanding M. Sa maginhawang paglilingkod. Maraming salamat po.